Legacy in Disguise, Kabanata 30. Tahimik na umalis si Adrian Laurent habang ang karamihan ay tila hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan nila. Parang isang Diyos na bumaba sa lupa at muling naglaho na parang wala lang. Sa loob ng sasakyan, hindi mapigil ang sulyapan siya ni Juliet Montroy. Wala na ang nakakakilabot na awtoridad na bumalot sa kanya kanina. Ngayon, muli na lang siyang si Adrian, tahimik, kalmado, parang walang nangyari. Mr. Laurent? Ito ang wakas na niyang tanong, halos pabulong, ikaw ba talaga ang tumawag ng kidlat na iyon? Ngumiti siya, may halong biro at hiwaga sa kanyang mga mata. Hulaan mo. Kung sabihin kong tsamba lang, maniniwala ka ba? Bumalik sa ganite ni Juliet ang eksenang iyon, si Adrian, walang takot sa gitna ng ulan at hangin, tila sinasakop ng kidlat mismo. Diyos sa anyong lalaki. Kahit sinong babae, mahuhulog. Pero pinilit niyang umiling. Hindi dapat siya magpabulag. Grabe ka, napatawa siya, sabay iling. Kahit ang pinaka-genius na scientist, hindi kaya yon. Kung kaya mo yun, dapat mansion ang tirahan mo, hindi tong maliit na apartment, di ba? Maya-maya pa, habang papalapit sila sa bahay, isang boses ang palm unit sa katahimikan, ang boses ni Carmela Rousseau. Sabi ko na nga ba, dapat mayaman ang pinakasalan mo. Tingnan mo ang manugang ng mga Lefebvre. May bahay na 4 ang kwarto, tapos tayo. Apartment lang na 120 square meters. Nakakahiya. Puno ng galit at panghihinayang ang tono ni Carmela habang tuloy-tuloy ang lite niya. Yung manugang na yun, milyonaryo. Si Adrian. Wala. Taya ko, kahit kailan, hindi yan makakatira sa maayos na bahay. Napabuntong hininga si Elise. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Mama naman. Kailangan bang ikumpara mo palagi tayo sa iba? At saka na-promote na ako. Direktor na ako. Kung mag-iipon tayo, makakabili rin tayo ng mas magandang bahay, sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Panunokso ni Carmela. Pag dumating ang panahon na yan, uugod-yugod ka na. Simula ng pakasalan mo si Adrian, pababa na ng pababa ang buhay natin. Dati, sa bahay ng mga Wilson tayo nakatira. Ngayon, ewan ko ba? Mama, please naman. Pakiusap ni Elise. Hay nako. Sigaw ni Carmela. Ang malas mo talaga sa pagpili. Walang imek si Adrian. Binuksan niya ang pinto at dirdiretsong pumasok parang walang narinig. Nang makita siya ni Carmela, agad itong umismid. Aba, dumating na ang walang silbi. Magluluto ka na ba? Gutom na kami. Ngumiti lang si Adrian, walang bahid ng inis. Opo, Mama. Maghahanda na po ako. Diretso siya sa kusina. Wala na siyang balak patulan pa si Carmela. Kung malaman lang nito ang tungkol sa bilya mula kay Lionel Dupont, baka himatayan ito sa kilig sa yaman. Tulad ng dati, parang hangin lang ang mga salita ni Carmela para kay Adrian habang abala siya sa paghahanda ng hapunan. Maya-maya, lumapit si Elise at pabuulong na nagsalita, huwag mo na lang pansinin si Mama. Alam mo naman, drama queen yan. Ngumiti si Adrian. Ha! Wala akong naririnig. Pinaikot ni Elise ang mga mata. Naku ha, ang galing mong magpanggap. Bigla siyang hinawakan ni Adrian sa kamay. Nag-init ang pisngi ni Elise, pilit na inaalis ang kamay, pero hindi agad binitiwan ni Adrian. Doon niya napansin ang suot niyang pearl earrings. Epektibo ba? Tanong niya, seryoso ang tinig ngunit may ngiting mapanukso sa mga mata. Nakakagulat, sagot ni Elise, halos pabuulong. Simula nang isuot ko to, parang mas magaan ang pakiramdam ko. Adrian, ano ba talaga to? Tumawa siya. Perlas lang. Simple lang yan. Pero hindi yun basta perlas lang. Sa balat ni Elise, kumikinang ito na parang may buhay. Nahuli ni Elise ang pagkakahawak niya sa kamay, kaya mabilis niya itong binawi pero may ngiting hindi maipinta sa labi niya. Iniisip mo bang lumipat? Tanong niya, parang casual lang pero may halong pag-asa. Syempre, sagot ni Elise. Araw-araw na lang reklamo ni Mama. Nakakapagod. Pero ang totoo, sobrang mahal ng mga bahay ngayon. Wala pa tayong sapat na ipon. Bigla siyang napaisip. Pero teka. Baka naman may mga lugar na hindi ganun kamahal. Baka pwedeng maghanap tayo ng medyo mas magandang unit. Malay mo, konti lang ang diferensya sa presyo. Hindi pa man siya natatapos, abala na siya sa pag-iisip. Sa weekend, mag-house hunting tayo. Exciting. Ngumiti si Adrian. Sige. Walang problema. Kinuha agad ni Elise ang cellphone, naghahanap na ng mga bahay online habang kumakain sila.
Biglang may dumating na delivery, isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Adrian. Sa loob, may susi. Kasama ang 3 gintong card na may tatak, Light Residence A05. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Leonel Dupont. Mr. Laurent, natanggap niyo na po ba ang susi? Iyan ang pinakamalaki naming bilya sa buong Light Residence, mahigit 1,000 square meter. Hindi pa kasama ang bakuran. Isa po itong simpleng pasasalamat. Alam ni Adrian kung gaano kalaking bagay ito. Ang Light Residence ang pinakamahal at pinakapribadong lugar sa buong Nanjing City. Lahat ng mayayaman at elite nandoon. Ang halaga ng isang unit ay daang milyon. Salamat, payak niyang sagot. Karangalan po namin, Mr. Laurent. Masiglang tugon ni Leonel. Pagbalik niya sa loob, inabot niya ang sabaw kay Elise. So, anong tingin mo sa Light Residence? Napasinghap si Elise. Ha? Light Residence. Adrian, hindi natin kaya yon. Kahit kondo lang doon, triple ang presyo. Ngumiti si Adrian, tila may itinatago. Tingnan lang natin bukas. Malay mo, may diskwento. Kumunat ang noo ni Elise, sabay tawa. Sige na nga, pero huwag kang masyadong magpa-hope. Realistic muna tayo, okay? Hindi na siya sumagot. Ngiti lang. May mga lihim na hindi kailangang ipagsigawan, lalo na kung kaya nitong gulantangan ang buong mundo. Maagang dumating sina Adrian Laurent at Elise Russo sa sales center ng Light Residence, dala ang susi at access card ng villa na ipinadala ni Leonel Dupont. Ang lugar ay abala at puno ng mga taong interesado sa proyekto, kahit na karamihan ay hindi kayang bumili. Napansin ni Elise ang dami ng tao at siniko si Adrian. Adrian, nakakabaliw ito. Wala tayong kayang bilhin dito. Kalimutan na natin ito, aniya. Ngunit natawa si Adrian. Relax, honey. Gusto ko lang makita kung ano ang pinagkakaguluhan. Tara, tingnan natin. Sa loob, maraming tao ang nakapalibot sa isang malaking modelo ng proyekto, habang ipinapaliwanag ng isang sales representative ang mga detalye ng Light Residence. May mga high-rise apartments na may sukat mula 120 hanggang 240 square meters, na nagsisimula sa 80,000 kada square meter, at mga villa na may sukat mula 300 hanggang higit sa 1,000 square meters, na nagsisimula sa 130,000 kada square meter. Ang Red Jalong Villa ni Leonel Dupont kay Adrian ay nagkakahalaga ng 130 milyon. Binigyang diin ng sales rep ang mga eksklusibong serbisyo para sa mga may-ari ng villa, private pools, high-end sports club, health club, golf course, at isang Michelin-starred Italian restaurant, lahat ay eksklusibo para sa mga residente ng villa. Isang babaeng may makapal na makeup ang umismid. So, sinasabi mo na ang mga residente ng high-rise ay parang mga security guard ng mga may-ari ng villa. Marami ang tumango. Ang ayos ay, sa maikling salita, hindi pantay. Nakilala ni Adrian ang boses ng babae. Si Sophie Russo pala, pinsan ni Elise. At, laking gulat niya, naroon ang mga magulang at kapatid nito, sina Hugo Russo, Carmela Russo, at Noah Russo. Balak ba nilang bumili dito? Bamulong si Elise kay Adrian, nandito ang pamilya ko. Umalis na tayo dito. Umiling si Adrian. Bakit? Kung nandito sila, nandito rin tayo. Ayoko silang makulat ulit sayo, bulong ni Elise. Ngumiti si Adrian. Huwag kang mag-alala, mahal. Nakaranas na ako ng mas masahol pa. Ang mga may-ari ng aming bilya ang aming pinakamahalagang kliyente. Mayroon kaming private pool, state-of-the-art fitness center, spa, golf course, at isang Michelin restaurant, eksklusibo para sa mga residente ng bilya. Nagalit si Sophie. So, ano? Hindi ba tao ang mga nasa high-rise? Nagbayad din kami ng malaki. Bakit kami mawawalan ng access sa mga amenities na ito? Mayroon kaming club sa high-rise section, mahinahong sabi ng representante, ngunit ang mga premium amenities ay para lamang sa mga may-ari ng villa. Sumigaw si Hugo. Seryoso ka ba? Plano naming bilhin ang pinakamalaking unit sa high-rise, 167 milyon. At sinasabi mo sa amin na hindi namin magagamit ang magagandang bagay. Mama, hindi ko bibilhin ito. Sir, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Inutos ng lungsod na isama ang mga high-rise unit sa development. Ginawa namin ang mga ito para matugunan ang mga kinakailangan ng lungsod, hindi para magkaroon ng pantay na access sa mga amenities. Kung ayaw nyo, pwede kayong bumili ng bilya, o umalis na lang. Sa totoo lang, ang mga high-rise namin ay mabilis na nabebenta.
Nakapagbenta kami ng 80 unit sa unang araw. Sinigawan niya ang mga magulang. Sige. Huwag na tayong bumili dito. Marami tayong pera. Makakabili tayo kahit saan. Nagprotesta si Eleanor. Ito ang gusto kong lugar. Hindi na ako maghahanap ng ibang property. Nakipagtalo si Hugo, Mama, seryoso ka ba? Ang mga may-ari lang ng bilya ang makakagamit ng magagandang bagay. Ano ang maganda sa lugar na ito? Ito ang pinakamagandang high-rise sa Nanjing City. Giit ni Eleanor. Ang bilya ni Lola ay luma na, ang lokasyon ay masama, at walang amenities. Dito, malapit ang lahat. Tumango si Hubert. Ang bilya ng lola mo ay luma na, ang lokasyon ay masama, at walang amenities. Kahit ang pagbili ng sigarilyo sa gabi ay nangangailangan ng mahabang biyahe. Mas maganda ang development na ito. Bamantong hininga si Hugo. Nagpapanggap lang siya, ngunit determinado ang mga magulang niya. Tapos, nakakita siya ng isang pamilyar na mag-asawa. Oh, tingnan mo. Sina Elise at Adrian Laurent. Anong ginagawa niyo rito? Pang-iinis niya. Sa pera ng pamilya niyo, at siya ang asawa mo, iniisip mo bang kaya niyo kayang bumili sa light residence? Agad na tumingin si Hugo kay Adrian, puno ng pagkamuhi. Galit pa rin siya sa pag-promote ni Elise bilang direktor. Ngayon, nakita niya ang mag-asawa sa sales center ng light residence, nakakita siya ng pagkakataon para maliitin sila. Anong ginagawa niyo rito? Pang-iinis niya. Sa sitwasyon ng pamilya niyo, iniisip niyo bang kaya niyong bumili ng bahay dito? Tinaasan ni Adrian ang kilay at ngumisi. Bakit hindi? Kung nandito ka, bakit hindi kami pwede? Umismid si Hugo. Nandito ako dahil kaya naman ang pamilya ko. Ganoon din ba kayo? Nakangiting tiwala si Adrian. Paano mo naman nalaman kung ano ang kaya kong bilhin? Kinusat ni Hugo ang mga mata. Sige nga, alam mo ba kung magkano ang mga lugar na ito? Ang pinakamaliit na unit ay 120 square meters, simula sa mahigit 80,000 kada square meter. 10 milyon. 10 milyon. Natawa si Adrian. Kung gusto ko ang pinakamaliit, bibili na lang ako ng pinakamalaking villa. Nanuyang tumawa si Hugo. Iniisip mong kaya mong bilhin ang pinakamalaking villa. Talaga. Sumali si Sophie, tumatawa. Seryoso, Adrian? Kaya mo bang bilhin ang isang 240 square meter unit? Hindi nga kaya ng pamilya namin yun, tapos ikaw kaya? Tiningnan siya ni Adrian, hindi naapektuhan. Sino ang nagsabing gusto ko ng 240 square meter unit? Ikinros ni Sophie ang mga braso, nakangisi. Hindi ba sinabi mong gusto mo ang pinakamalaki? Anong problema? Hindi mo na kaya ang pagpapanggap? Tumawa si Adrian. Wala kang pag-asa, Sophie. Hindi mo ba napansin ang mga villas sa lamesa na ito? Iyon ang pinakamalalaking bahay dito. Umismid si Sophie. Oh, please. Ang pinakamaliit na villa ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, at ang mas mahal ay daan-daang milyon. Hindi mo kaya yun kahit mabuhay ka pa ng 8 buhay. Ngumisi si Adrian. Noong unang panahon yun, pero ngayon, ay isa na akong may-ari nito. Nagtawanan ang karamihan. Tinuro at kinutya ni na Hugo at ng pamilya niya. Iniisip mo bang kaya mong bumili ng villa? Ginagago mo lang ang sarili mo. Sumali ang iba sa karamihan, tumatawa kay Adrian. Tingnan mo siya. Iniisip niyang mayaman siya para sa isang villa. Kung kaya niyang bumili ng villa, kaya kung bilhin ang buong light residence. Naramdaman ni Elise ang pag-init ng kanyang pisngi, bumulong kay Adrian, anong ginagawa mo? Nakakahiya ito. Ituloy mo pa ba ito? Sumanghap si Adrian, nakangiti pa rin. Ano bang nakakahiya sa pagiging tapat? Si Hugo, nakakita ng pagkakataon para lalong mapahiya si Adrian, ay ngumisi. Narinig mo yon? Hindi ka nga pinaniniwalaan ng asawa mo. Ang mga taong katulad mo ay hindi dapat nandito sa sales hall. Pagkatapos ay humarap siya sa isang saleswoman na dumadaan. Excuse me, miss. Bakit mo pinapasok ang loser na ito? Sinasabi niyang gusto niyang bumili ng villa, pero tingnan mo siya. Ang mga taong katulad niya ay sumisira ng atmosphere para sa mga tunay na bibili. Tiningnan ng saleswoman si Adrian, napansin ang pangkaraniwang damit nito. Hindi siya mukhang isang potential buyer ng villa. Kahit ang taong bibili ng pinakamaliit na apartment ay mas maganda ang pananamit kaysa sa kanya. Nagsimula nang sumali ang karamihan, nag-uudyok, palabasin niyo siya. Sinasira niya ang vibe natin. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Adrian, may ngiting puno ng kumpiyansa.
Isang lihim ang kanyang dala, isang lihim na magpapabago sa lahat. Lumapit ang sales lady kay Adrian, may halong inis ang tono. Sir, kung wala po kayong balak bumili, maaari po ba kayong umalis? Nakakaabala na po kayo sa ibang kliyente. Napabuntong hininga si Elise at marahang hinaila ang manggas ni Adrian. Halika na. Hanap na lang tayo ng ibang lugar. Nagsimulang magsipagtawanan ang mga tao sa paligid. Umalis na kayo, kawawang lalaki. Nakakahiya ka na. Ngunit nanatiling kalmado si Adrian. Ngumiti ito at tumingin sa kanila. Alam niyo kung bakit hindi kayo kailanman makakatira sa isang vilya. Kasi iniisip ninyong imposibleng makabili nito ang isang katulad ko. Sumingit si Hugo, natawa ng may pangungutya. Grabe, Adrian. Tingnan mo nga ang paligid. Lahat ng tao rito, mas mayaman sa'yo. Tumaas ang kilay ni Adrian, may ngiting may tinatagong kumpiyansa. Kung sabihin kong kaya kong bilhin ang vilya, anong masasabi nyo? Sumabog sa tawa si Hugo, saka itinuro ang pinakamataas na modelong gusali sa sand table. Kung totoo yan, tatalon ako mula sa tuktok ng gusaling yan. Nagkakagulo ang mga tao. Oo nga. Kapag tumalon ka, sasama rin kami. Grabe ka, kuya. Nahihiya na si Elise, mahina siyang bamulong. Adrian, tama na. Ano bang ginagawa mo? Ngumiti si Adrian sa kanya. Huwag kang mag-alala. Saglit na lang to. Pagkatapos ay may inilabas siyang susi at access card mula sa bulsa. Heto. Susi at ID card ng A05 Villa. Napailing si Sophie, napailing habang nakatawa. Talaga lang ha. Susi lang, ganyan kadaling maniwala kami. Mukha ba kaming tanga sa paningin mo? Hindi na sumagot si Adrian. Inihagis niya ang susi at card sa sales lady. Ikaw na ang magsabi kung totoo to. Nang masulyapan ng sales lady ang susi, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Alam niya agad, iyon nga ang susi ng A05 ng Light Residence. Nanginig siya sa kaba. Kung siya nga ang may-ari, lagot siya sa inasal niya kanina. Mabilis siyang kumuha ng scanner at iniskan ang card. Tumunog ito at isang boses ang nag-anunsyo. Welcome, distinguished owner of building A05, Mr. Laurent. Welcome to your home. Napanganga ang sales lady. Kayo po si Mr. Laurent. Tumango si Adrian, kalmado pa rin ang mukha. Oo. Mukhang nailipat na nga ng pamilyang DuPont ang vilya sa pangalan ko. Agad niyang ibinalik ang card, ngayon ay may malalim na paggalang sa tinig. Pasensya na po, Mr. Laurent. Hindi ko po alam, sana mapatawad niyo ako sa pambabastos kanina. Lahat ng tao sa showroom ay natigilan, hindi makapaniwala. May-ari si Adrian. Paanong? Isang taong mukhang simpleng empleyado, may vilya sa Light Residence. Namutla si Hugo, hindi makagalaw. Hindi niya matanggap. Si Adrian. Nakabili ng vilya. Mas maniniwala pa siyang may multo kaysa sa nangyayari ngayon. Kitang-kita ang kaba sa mukha ng sales lady, alam niyang maaari siyang mawalan ng trabaho. Pero nagkibit balikat lang si Adrian, tila walang bahid ng galit. Ayos lang. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Pagkatapos ay nilinggan niya ito. Baka gusto mong ipaliwanag sa kanila kung anong klase ang A05 Villa. Mabilis na humarap ang sales lady sa lahat. Ang Light Residence po ay may 4 na klasifikasyon, A, B, C, at D. Ang A-type ang pinakamalaki, may 3 palapag sa ibabaw at 2 basement, may sariling elevator. Mahigit 1,000 square meters ang kabuoang sukat at may malawak na bakuran. Nagsisimula ang presyo sa mahigit 100 milyon. Sabay-sabay na singhap ang narinig sa buong showroom. Hindi makapaniwala ang mga tao. Si Adrian, na mukhang simpleng mamamayan lang, ay may ganitong klaseng yaman. Si Hugo ay nanlamig ang mukha, habang ang kanyang pamilya ay napuno ng inggit. Hindi makapaniwala si Sophie. Adrian. Paanong nagkaroon ka ng vilya dito? Ngumiti si Adrian, parang wala lang. Regalo. May nagbigay. Napuno ng inis si Sophie. Ang pangarap niyang marangyang buhay, nasa kamay ngayon ng lalaking dati ay kinukutya lang niya. Hindi na siya pinansin ni Adrian. Sa halip, humarap siya kay Hugo. Kaya, kailan ka tatalon mula sa gusaling yun? Namumula sa inis si Hugo. Adrian, tigilan mo nga yan. Hindi ako naniniwala. Paanong makukuha mo ang bilyang yan? Umiling lang si Adrian, saka tumingin sa mga tao. Kung hindi mo kayang makita, baka hindi talaga ito para sayo. Bumaling siya kay Hugo. Sa kakayahan mo. Siguro apartment lang ang kaya mo.
Pero ang mga tulad namin, hindi na kailangang umikot-ikot. Ang bilya ay para sa mga taong kayang makamit yun, hindi para sa mga tulad mong puro yabang lang. Halos mabali ang ngipin ni Hugo sa pagkakakagat. Ngayon lang siya ininsulto ni Adrian, at sa harapan ng maraming tao. Hintayin mo lang, Adrian. Aniya, galit na galit. Akala mo ba wala akong magagawa? Ang pamilyang Russo ay makapangyarihan pa rin. Tumawa si Adrian. Ano nga ulit ang madalas mong sabihin? Na hindi ako kabilang sa pamilya ninyo. So bakit ka ngayon nangangamba? Lumingon siya kay Elise, ngumiti. Tara na. Tingnan natin ang bagong bahay natin. Nagtataka si Elise. Adrian, anong nangyayari? Ngumiti lang ito. Ikukwento ko mamaya. Adrian. Elise. Isang pamilyar na boses ang sumigaw. Napalingon silang dalawa, si Carmela, biyena ni Adrian, kasama si George. Parehong gulat ang mag-asawa nang makita sila. Lumapit agad si Elise. Pa, anong ginagawa niyo rito? Sumagot si Carmela, may halong arte ang tono. Tumawag ang uncle at auntie mo. Gusto raw nilang tumingin ng property dito sa Light Residence. Sumama na rin kami. Habang nagsasalita siya, sumulyap siya kay Adrian, may bahid ng pagkadismaya. Ayaw na ayaw niyang makita si Adrian pagkatapos ng alitan nila. Pero dahil pamilya ni Hubert ang nagyaya, napilitan siyang sumama. Ngayon, habang tinitingnan niya ang mga bilya, hindi niya maiwasang mainggit. Kung mayaman lang sana ang manugang ko, baka ako ang nakatira sa ganitong lugar. Humarap siya sa hipag niyang si Eleanor. Wow! Hipag! Ang galing mo! Nakabili agad ng bahay dito. Grabe, naiinggit ako. Yung amin. Siguro kahit 50 taon, di pa rin namin maipon. Pilit ang ngiti ni Eleanor, pero halatang naiirita. Carmela, ano ba yung tono mo? Nilalay mo ba kami? Namula sa galit si Eleanor. Akala niya siya ang magpapabilib sa pamilya. Pero nang marinig niyang may bilya na si Adrian, parang binuhusan siya ng kumukulong tubig. Nag-backpedal si Carmela, kunwari inosente. Ay, hindi, hipag. Masaya ako para sayo. Grabe, ang ganda ng bilya mo. Samantalang kami, nakatira pa rin sa luma naming bahay. Siyempre, naiinggit ako. Nagngit-ngit si Eleanor, hindi na alam ang isasagot. Sa tabi nila, biglang tumawa si George. Carmela, nagpapatalbogan ka na naman, ah. So what kung bilya? Hindi naman yan ang sukatan ng lahat. Pagkatapos ay bumaling siya kay Hubert. Totoo bang bibili ka ng bilya? Ang galing mo naman. Nagngangalit ang mga ugat sa leeg ni Hubert habang tumitirik ang mga mata kay George. George, anong ibig mong sabihin dito, ha? Naiinggit ka lang kasi baka ako ang makakuha ng Light Residence, di ba? Napakunot noo si George. Ano raw? Light Residence. Kuya, nagbibiro ka ba? Pati si Carmela ay natigilan. Kuya, seryoso ka ba? Baka may hindi tayo naintindihan. Itinuro ni Hubert si Adrian gamit ang nanginginig na daliri. Tanungin niyo ang manugang niyo. Siya ang nakakuha ng bilya sa Light Residence. Sabay na napalingon sina George at Carmela kay Adrian, litaw ang alinlangan sa kanilang mga mukha. Adrian, Yuzisi ni Carmela, totoo ba ang sinasabi ng uncle mo? May bilya ka talaga. Tumango si Adrian. Opo, Mama, Papa. May nagbigay po sa akin. Sinong nagbigay? Sabay sigaw ni Carmela, ang mga matay biglang kumislap sa pananabik. Kaibigan po. Tinulungan ko siya sa isang problema sa Feng Shui, at ito raw ang pasasalamat niya. Biglang napatili si Carmela. Abay tara na. Puntahan natin. Kahit sa panaginip, hindi ko to inaasahan. Hinailan ni Elise si Adrian palayo, ibinubulong, Adrian, seryoso ka ba talaga rito? Ngumiti si Adrian ng payapa. Totoo to, Elise. May nagbigay sa akin ng bilya. Gusto mong makita. Samantala, hindi na itago ni Carmela ang kanyang pagyayabang habang nakaharap sa kanyang mga kapatid. Oh, nandito na rin lang kayo, bakit hindi natin sabay-sabay puntahan ang bilya ng manugang ko? Gustong-gusto nang tumalikod ni Hubert, pero pinigilan siya ni Eleanor, sabay bulong, sumama ka na. Kunin natin yung mga litrato at video. Hindi ba't gusto ni Mama makita ito? Biglang kumislap ang mga mata ni Hubert. Tama ka, galing mo talaga, Eleanor. At sa wakas, nagtungo ang buong pamilya sa bilya. Pagdating nila roon, ramdam agad ang kaibahan. Ang paligid ng mga bilya ay tila ibang mundo, tahimik, elegante, at may halimuyak ng marangyang pamumuhay.
Hindi tulad ng siksik ang kondo, ang mga villa ay may malawak na hardin at pribadong espasyo. Adrian. Sigaw ni Sophie. Nasaan ang villa mo rito? Ngumiti si Adrian habang hawak ang susi, sa tumuro sa isang villa. Ito. Unit A05. Tahimik ang lahat habang pinagmamasdan si Adrian na iniikot ang susi sa pintuan. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang isang hardin na parang mula sa isang magazine, maliwanag, maaliwalas, at sa dulo, isang modernong villa na tila pang mayaman lang talaga. Sabay-sabay ang paghinga ng lahat. Isang kolektibong, ha? Si Hubert ang unang nakaimik. Hindi ito totoo. Napamulagat si Hugo. Sinong magbibigay sa kanya ng ganito karangyang villa? Imposible to. Umiling lang si Adrian, malamig ang tono. Tanggapin man ninyo o hindi, akin ito. Nanlisik ang mga mata ni Sophie habang nakatingin kay Adrian. Hindi mo yan deserve. Tahimik ang lahat. Tila nahulog ang mundo sa mga paa nila. Ang manugang na dati inaapi, ngayon, siya na ang may-ari ng pinakamahal na villa sa buong Nanjing City. Tila nilamukos na papel ang mukha ni na Sophie at Hugo, na alipusta, nalugmok. Wala na silang maipagmamalaki. Sa gitna ng katahimikan, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa loob ng villa. Maayos ang posture, disente ang suot, may aurang propesyonal. Naglakad siya patungo kay Adrian. Master Laurent, hinihintay niyo po ba ako? Tumango si Adrian. Opo. Kayo po ay. Ako po si Maynard. Ako ang katiwala ni Mr. Dupont. Ako po ang nag-aalaga at nangangasiwa sa villa na ito. Napangiwi si Sophie sa narinig. Maynard. Hindi ba siya ang katiwala ng pamilya ni Gavin? Parang may nabasag sa loob niya. Ibig sabihin, villa ito ng pamilya Dupont. Tahimik na tumango si Maynard. Dati po, oo. Pero ngayon, si Mr. Laurent na po ang may-ari. Halos mawala ng lakas si Sophie. Hindi pwede. Master, dagdag pa ni Maynard, hindi pa po tapos ang buong renovation ng villa. Kailan po ninyo balak lumipat? Ipapa-finalize ko na ang lahat. Tumugon si Adrian, kalmado pero matatag. Hindi pa po ngayon. Basta bantayan nyo lang ng maayos ang lugar. Tatawagan kita kapag lilipat na kami. Masusunod, Master. Yumukod si Maynard at muling pumasok sa loob. Nagkatinginan ang buong pamilya Rousseau. Lalo na si Sophie, nakabuka ang bibig, nanginginig, halos mawala ng malay. Ang katiwala ng pamilya Dupont. Mahinang bulong niya. Si Gavin, ang pamilya niya. Ngumiti si Adrian. Oo. Ang ama niya ang nagbigay sa akin ng villa. Para bang gumuho ang mundo ni Sophie. Ang villang pinangarap niyang mapunta sa kanya balang araw, ngayon ay ibinigay sa isang lalaking tiningnan niyang walang kwenta. Bakit? Bulong niya, habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Bakit siya? Hinawakan siya ni Eleanor. Tawagan mo si Gavin. Alamin mo ang totoo. Nanginginig ang kamay ni Sophie habang kinukuha ang telepono. Nagdial siya at sinagot ni Gavin agad. Gavin, ang villa, ibinigay nila kay Adrian. Nag-init ang boses ni Gavin sa kabilang linya. Ano raw? Sinong nagsabi niyan? Binili ng uncle ko ang villa na yun para sa mga matatandang kamag-anak. Hindi niya ibibigay yun. Tuluyan ng humahagulgol si Sophie. Pero binigay niya kay Adrian Laurent. Sa walang kwenta kung bayaw. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.